So, paano daw ba magtatagal sa Hong Kong? Kasi yung mga naririnig daw nila na marami daw ang na-terminate dito sa Hong Kong. May nagawa na akong video nito noon, pero i-update ko lang ngayon. Hindi lang naman maraming na-terminate, marami din pong nag-break, yung mga hindi po nila nagugustuhan yung amo nila, or yung iba namimili naman talaga ng trabaho. So, hindi natin maano yan, kasi may iba talaga na mas gusto, hindi nila gusto yung amo na puntahan nila, namimili din sila. So, paano ba magtagal? Lalo na sa mga first timer. Na katulad ko noon na first timer din. Noong una, excited ako pumunta ng Hong Kong. Siyempre, natatakot. Pero pagdating ko sa Hong Kong, mabait yung mga among napuntahan ko. So, yung iba naman, may maselan, madamot sa pagkain. Depende kasi sa tao eh. Depende sa amo yun. So, kung sumunod ka lang sa mga rules ng amo mo, yun dyan sa loob ng bahay, kasi kanya-kanya naman ang patakaran bawat amo. So, ikaw, sundin mo lang yung mga ng amo mo. Tapos, hindi porket na, halimbawa, sa curfew, hindi porket wala kang curfew, gabi-gabi ka na, late ka na masyadong uuwi. Siyempre, hindi rin maganda yun, hindi ka nga binibigyan ng curfew, pero umuwi ka naman ng 11, yung magpapahinga na yung ibang amo mo. So, hindi rin maganda siya. Sa atin kasi, tayo yung nakikisama dapat kasi tayo yung katulong, tayo yung helper. So, tayo yung makikisama sa kanila. Pagdating dito sa Hong Kong, kailangan talaga mahabang pasensya. Kasi iba-iba talaga ang maabutan natin dito. Yung, yung iba, alam mo yung, sinusulit talaga yung, sahod mo, pinapasahod sa'yo. Late na natutulog, and then, ang selan, lalo na sa mga stay-in ang amo ha. Pero hindi naman lahat to ha, hindi lahat. Maraming swerte dito sa Hong Kong. Pero yun na lang, isipin na lang natin yung negative side ha. Kung yan ang mga maabutan mong amo, yun, mahabang pasensya. Yung iba, maraming mga sinasabi, laging nagagalit, laging galit, parang wala ka nang ginagawang tama. So, may mga employer na ganyan. Yun yung dapat nating paghahandaan. Mahabang pasensya talaga. Sa pagkain, hindi lahat ng employer ay bongga sa pagkain. Karamihan talaga dito ay hindi po talaga sila mahilig kumain, or kakain man sila, maliliit lang mga pagkain nila. Kaya diskarte na lang talaga pag halimbawa day off mo, bibili ka ng pagkain mo, ganyan. Makaka-adjust ka rin. May iba namang mabait talaga ang amo pero sa pagkain madamot. May ibang sa pagkain pero grabe naman ang trabaho sa bahay. So iba-iba talaga, hindi siya pwedeng perfect na lahat eh. Hindi siya pwedeng nasa isang amo na lahat. Kasi meron at meron talagang makikita tayong negative